Nasa loob tayo ng Paris Baguette ngayon. Tara, pasyal ko kayo. Simple or deep, join the adventure, memories will keep. Now Media TV, always real, always free. Pinoy heart in Canada, come and see. Now Media TV, let's go. Life in Canada, I'll let you know. Subscribe, like, share, sabay sa journey. Real life stories, dito sa Now Media TV. When the snow to summer shine, Pinoy Canada, Ayan, this so, life is mine. Dito tayo ngayon sa Paris Simple Baguette. or deep, join the adventure, memories will keep. Now Hindi Media natin in-expect na dito tayo napunta. always free. Pinoy Canada, come and see. Dito na lang muna tayo tatambay. Habang hinantay natin sila. Kasi nagmumuling mo daw sila. Dito naman natin in-expect kung anong oras sila makakabalik. So, titignan natin kung anong oras sila matapos doon. So, dito lang muna tayo. So, ito lahat. Ayan, nasunod tayo. Ito lang yung loob. So, meron pa sa baba talaga hanggang doon. Ito, sa dulo. So, dyan din yung kabilang exit. Ito mga high chair na nandito na meron si Chris. Ayan, so continue natin ulit ang ating video kung saan nandito tayo sa Paris Baguette. Actually, yung Paris Baguette ay almost internationally coffee shop or ano siya, kapihan talaga. At alam nyo ba ay nag-Paris Baguette din kami sa Singapore, okay, at Pilipinas. Ayan. So medyo pricely nga lang, lalo na sa Pilipinas ay medyo parang manibago ka sa presyo ng kanilang kape. At kahit naman dito ay medyo pricely din, lalo na sa tinapay nila. Pero asahan nyo, ang tinapay nila dito o yung mga bread o donuts ay freshly made nila. At makikita mo actual nilang ginagawa ang pagbe-bake dito sa loob ng Paris Baguette. Kaya kung pricely nga naman ay sulit na din. Dahil freshly made talaga. So masarap. Yun nga lang ay medyo kailangan dapat ay coffee lover kayo at yung breakfast nyo ay pakunti-kunti lang. Yan. So nandito pa tayo ngayon at araw naman ng Monday ngayong araw. At inantay pa rin natin na sila si Haki ay nasa loob pa ng mall at ang Paris Baguette nga pala ay located siya sa loob ng mall. Ayan. So hindi na kayo nalalayo at kung gusto niyo tumambay at tatambay-tambay lang dito lang sa loob ng mall, pwede kayo dumiretso dito sa Paris Baguette. Nasa loob lang at located siya sa beside lang sa Starlight Casino. Ayan, dito sa One. Ayan. So, yun. So, ang kagandahan dito sa Paris Baguette, kung wala kayong ginagawa at tinatamad kayo, kagaya sa akin ay tamad talaga akong maglakad-lakad sa loob lang ng mall. Yan ang isa sa problema ko, lalo na pag wala akong bibilhin. Mostly yan, tambay lang ako. At kadalasan sila ang
pinapalakad ko dahil tamad din ako maglalakad-lakad na wala namang bibilhin. So gusto ko pagka naglakad-lakad ako, yung gusto ko na bilhin ay nabibili ko. Kaya ayan, sila lang ang naglakad-lakad muna ngayon sa loob ng mall. At ako naiwan dito, at habang naiwan ay kwentuhan muna tayo at ayan, dito nga ako sa Paris Baguette. So tambayan ko na talaga itong Paris Baguette. Katunayan, hindi lang itong Paris Baguette. Nakikita nyo naman sa mga videos ko, mostly nasa Italian Center ako. Ayan. So coffee lovers na talaga ako. So hindi nyo na maalis sa akin yan tuwing umaga o kung wala kami pasok. Actually ngayon kasi ay 3 days kaming walang pasok from Saturday pa. Saturday, Sunday, and Monday. So dahil nga family day at holiday dito sa Canada pag family day. At eksakto naman ang family day ay Monday. Ayan, kaya parang nag-long weekend ang nangyayari. So mamaya naman, abangan nyo kami. Hindi ko alam kung may ipopost ko pa or magawa ko pa ng video mamaya. Kami kasi meron kaming gathering or meron kaming pagkikita at pagtatagpo ng aming mga kaibigan. At kakain kami ngayon sa Royal Buffet. Sa Royal Buffet ay located lang siya dito sa Terralosa. At hindi lang naman isang beses yan nakakain na kami at maraming beses na rin kami nakakain doon. Pero yan nga lang ay minsan lang na nagagawi kami doon. Once siguro, twice lang in a year. Ayan. Kasi nga medyo pricey din. Pero sulit naman ang pagiging pricey niya dahil lahat naman ay makakain mo. At makikita nyo naman sa dati at unang video ko ay lahat ng pagkain na iniisip nyo ay nandun. At ako naman ay paborito ko talaga yung mga prime ribs at back ribs at saka yung salmon saka may mussels na Atlantic mussels nila. At meron ding mga hipon. Ayan ang mga paborito ko. So seafoods talaga. At gulay, meron din. Ayan. Isa na yan sa iniisip kong puntahan talaga, mostly. At siya yung mostly na parang kalaban o na kaparihas ng pagkain o menu doon sa Yangming. Ayan. So kung napuntahan at meron din akong video, wala pala akong video doon sa Yangming at medyo malayo na kasi sa amin dito. So, at parehas lang din ang presyo. Ang presyo ay parehas lang din doon sa Yangming din. Ayan. So lahat din na pagkain na meron doon sa Yangming ay meron din dito sa Royal Buffet. Yun nga lang, napakalapit lang dito sa amin. Dito lang sa Terralosa. So 5 minutes away lang drive from bahay at doon sa Royal Buffet. Okay, so kung gusto niyo naman na talagang solid ang inyong kakainin ngayon na family day, next nyong visit ay bisitahin nyo yung Royal Buffet. Solid din. At sa mga malapit dito sa west side or sa south side ng malapit pa din ang Royal Buffet dito sa west area. Ayan. So hindi kayo mahihirapang bumiyahe pa. At ang Yangming kasi ay medyo malayo dito sa mga 25 to 30 minutes ang biyahe, depende pa sa sa oras ng or yung oras ng mga biyahe nyo dahil minsan pag alas 4 ay labasan talaga ng sabay-sabay yan. So labasan at uwian. So sadyang talagang napaka-traffic. Kaya medyo mahihirap nga naman at sasalubungin mo yung traffic. Ayan. So parehas din naman ang mga pagkain na yun. Ang kaganda lang sa Yangming ay talagang yun nga, want to sawa ka sa prime ribs. Ayan. Salmon. Malalaki ng tipak ng salmon. Ayan. Abangan nyo mamaya. Pero baka magbe-video, hindi ko sure kung makapag-video pa kasi meron na akong video na o baka magano lang ako siguro bahagang video lang, part 2 yan, ganun lang. Ayan. So sa pagbabalik at baka mamaya ang itatitle ko na lang siguro sa aking vlog na yan ay ang family day, saan kami, di ba? Saan natin siniselebrate ang family day namin. Ayan. So ayan, so busy pa rin tayo, nandito pa rin tayo sa Paris Baguette. At ayan, gumagawa lang ako ng kwentong muna dito habang nakaupo or naghahantay sa kanila para naman humaba at meron tayong may post na at para mabuo itong aking episode na Paris Baguette. Ayan. Kasi kung hindi natin nagagawin to, ang mangyayari ay wala, sayang yung binidyo ko dito. Wala naman din sila. So yun, gumagawa na rin ako ng sarili kong segment para mabuo at walang
walang putol, o, di ba? So mahirap kasi pagka makalimutan mong at maabutan siya ng mga isang linggo, ay medyo mahirap nang ibuuin. Pero parang tatamarin ka na kung gagawa ka ng isang segment ulit ng panibago. Kaya ang ginagawa ko ay talagang dapat ma-upload na as soon as possible na matapos. Ayan. Kasi kung patatagalin mo pa nga naman, mahirap bumuo ng kwento ulit. Kasi putol na eh. Diba? Kaya ako pag gumagawa ko, makikita nyo ay sunod-sunod. Kung nakikita nyo nga din doon sa Sugba, ay after ng Sugba, napunta kami sa River Cree, which is hindi naman na talaga dapat kasama yon. Pero sinadya na lang namin na i-continue yun para humaba pa ng gusto. At isa pa doon, maganda rin naman. Then, the next episode, nagbigay lang ko ng feedback doon, humaba pa yung kwentuhan at ang segment na yun. Ayan, ganun lang ang diskarte para gumawa at hindi mo naman kailangan na perfect ang iyong gawa. Pero at least meron kang sinasalaysay doon, base doon sa iyong video. Ayan, kagaya dito sa video na ito ay nasa loob lang tayo ng Paris Baguette at sinasabi lang natin at bibigay lang natin yung mga ibang feedback na pwede nyong makita dito sa Paris Baguette. Ayan. So ulitin natin sa mga coffee lover natin dyan. Huwag nyo kalimutan dumaan or bumisita dito sa Paris Baguette. Ayan, panalo, solid, pricely pero okay. Okay yung quality ng kanilang pagkain. Ayan, donuts, mamili kayo pero ang pinaka-paborito ko dito ay yung parang donut roll niya na pahaba na may cinnamon na sugary cinnamon tinatawag niyang donut, basta long donuts na masarap. Simple lang na pagkagawa pero napaka-crispy at malambot. Ayan. At saka ang bango. Makikita mo talagang fresh na fresh ang pagkagawa. Ayan. At isa pa sa pinaka the best at gusto ko itong ayan, makikita nyo ko yung video ko. So laki yan ba yan? Ayan. Yung donuts na yan ay ang nasa itaas niyan na yung kulay dilaw na yan ay hindi cheese yan kundi siya orange zest. So mabango na pag aftertaste niya ay meron siyang aftertaste ng orange. So medyo mapakla na mapait-pait pero analo. Nandun yung yung katas ng orange, lasang-lasa. So yan. Yan lang naman nababahagi ko. At kape ko dito ay small americano lang. Hindi mo ko masyado kasi once kasi na nagkape ako dito ng kasi always single americano lang naman ako. Ay ang laki ng baso nila so hindi ko kayang ubusin. So talagang hindi sapat. Kaya ang mostly inano ko na lang ay is small size na lang. Ayan. Ito yung natin. Ayan. Ayan. Okay. Ayan, 12 volts. So tayo talaga ay americano lang talaga ang order ko. Mostly yan. Yan. Ayan, paborito ko talaga yung cafe americano. Bakit? Kasi single shot lang naman siya, then the rest yan is water lang. So hindi ganun katapang at hindi rin. At saka gusto ko rin kasi medyo mapait-pait talaga. Ayaw ko yung na mo lang ay parang mapait lang na wala namang wala siyang amoy, wala siyang aroma. So yun. Yan naman, simpleng kape lang, pero the best. Ayan. So ayan, ganun lang naman ang ating segment ngayong araw na to. Natapos din, kwento-kwentuhan lang tayo pero natapos din ang ating segment ngayong araw na to. Sa ganito lang, usapang barbero lang. Ayan. So ayan, sige. Maraming salamat ulit sa inyong pag-subaybay. At siya nga pala, bago ang lahat, baka makalimutan ko pala. Alam mo ba, meron akong ikukwento pa pala para humaba pa itong ating. Ayan, makikita niya labasa. Ayan. Naalala ko yung labasa. Alam mo yung labasa na coffee bean ay Latin American to. Medium roast lang ito. Latin American coffee ito. Pero ang labasa na may napakatagal na niyan since first kong nag-abroad no 2000 year 2000 2001 2002
Nag-abroad ako ng sa Saudi, ay yan ay labasa na yan. Alala ko pa yan, yan ang kape namin talaga na ginagamit. Napakagandang kape niyan, napakaganda ng gamit nila na kape. Yan, ito ay medium roast lang yan, at yan ay Latin American, galing yan sa Latin American area. Yan. Medyo mabango ang kanyang aroma. Ayan. So, yan, ganun lang naman napabahagi ko. Yan ang gamit nilang, ayan ang gamit nilang kape. Name. Okay? So, yun, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.